The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niyang pinasasagana ang kanyang kagandahang loob sa atin na ang katunayan nito ay ang patuloy na pagbibigay niya ng buhay at kalakasan sa atin na mga tao. At sana magamit natin ito sa patuloy na pag-alam ng mga banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po'y inihahatid sa inyo sa pamamagitan ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Ngayoy kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya para po sa talakayang ito. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa inyo na aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa pamamagitan ng paksang aralin ay patuloy pong ipakikilala sa atin ang mga dakilang katangian ng ating Panginoon Diyos na siyang dahilan kung bakit marapat at matuwid na siya'y dapat nating kilalanin bilang ating Panginoon Diyos at dapat na paglingkuran. Kaya po ang paksa ay nagsasabing ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, may iba't ibang mga katwiran o opinyon o komento ang tao patungkol sa mga pangyayari sa buhay nila. Humahantong ang tao na para bagang ang Diyos ay napaka-unfair para sa kanila sapagkat nakikita nila ang kadustaan ng kanilang pamumuhay sa mundong ito. May mga tao na yumayaman, may mga tao na naghihirap at batay doon, sinasabi ng mga tao ang Diyos ay nagtatangi. Pero kailanman ang komentong ito o katwirang ito o obserbasyon ng mga taong ito ay hindi po totoo. Kung bakit siyang laman ng ating mga pag-aaral para po sa araw na ito. Kapatid na Neraya, kailan pa po itinuturo ng Biblia ang katotohanang ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao? Ang sagot po na ating mababasa sa mga banal na kasulatan ay nasulat po sa Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo 12, kasama po ang talatang 17. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Sa mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Benhanan, ay maunawa natin ang katotohanan noon pa, sa panahon pa ng unang tinawag na bayan ng Diyos sa makatimbagay sa bayang Israel, ay itinuturo na ang katotohanan ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kasama sa mga magagandang katangian ng Diyos na nasulat sa Biblia na isang katotohanan na ang Diyos ay Panginoon ng mga Panginoon,
Diyos ng mga Diyos, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kakilakilabot, at ang binigyang diin, ang isang mahalagang katangiang taglay ng ating Panginoong Diyos, siya niya ay hindi nagtatangi ng tao at hindi niya tumatanggap ng suhol. Kaya noon pa man po, sa panahon pa ng bayang Israel, itinuro na at ipinakilala ang katotohanan ito. Sa makatwid, hindi siya tatawaging makatarungang Diyos o makatarungang hari kung ang ating Diyos na dapat kilalanin at kinikilala ng kabanal-banalang iglesia ay Diyos na nagtatangi. Isang katotohanan na dapat po ay sampalatayanan natin bilang mga tao. Tanggapin natin ang mga pagtuturong ito at kailanman ay huwag tayong mag-alinlangan na ang atin pong mga pananampalataya ay nakabatay lamang sa kung ano ang ating pinagdaraanan sa buhay na ito. Sapagkat ang pag-iral ng kawalan ng pagtatangi ng Diyos sa lahat ng tao ay nananatili noon pa man hanggang sa atin pong kasalukuyang panahon. Sasabihin natin, sabi lang niya ng Biblia na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kapatid na Neraya, ano po ba ang mga tiyak na gawa ng Diyos na nagpapatunay na hindi siya nagtatangi o ang kanyang pagtingin sa tao ay pantay-pantay? Pagpatuloy po natin ang pagbasa para sagutin ang inyong ibinangong katanungan. Kanina po ay binasa natin ang Kapitulo 12 o ang Kapitulo 10, versikulo 12 at 17. Ngayon po naman ay basahin natin sa Kapitulo 10 din at sa talatang 18 sa salin po ng Biblyang Tagalog Popular Version ang tatlong mahalagang gawa ng Diyos na nagpapatunay na talagang ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Sa ibang salita ay pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng tao at hindi siya tumatanggap ng suhol. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Noon pa man po at hanggang sa kasalukuyang panahon, sa talatang binasa, meron tatlong mahalagang gawa na ginagawa ang Diyos noon at patuloy na ginagawa ngayon para patunayan na ang Diyos po ay hindi nagtatangi ng tao. Una, sabi sa talata, iginagawad niya ang katarungan. Pangalawa, nilulukuban niya ng pagmamahal, maging ang mga taong ang kalagayan ay dayuhan o taga-ibang bayan. At ang pangatlo, binibigyan niya ang lahat ng tao ng kanilang pangangailangan. So dito po maunawa natin na ang Diyos po, para patunayang siya ay hindi nagtatangi ng tao o pantay-pantay ang kanyang pagtingin, yung sinasabing iginagawad niya ang katarungan, siya po ay makatarungan. Hindi pwedeng ang Diyos po ay suhulan, inuman, para palabasin na minsan sa hukuman po ng tao pagka ikaw mayaman, minsan natutokso ang taong mayaman na bagamat siya may kasalanan dahil meron siyang pangsuhol, kung ang hukom ay hindi makatarungan, yung mahirap na kalaban ng mayaman, yun ang napaparusahan. Pero sa Diyos po, hindi pwedeng gawin ng tao yun. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, kaya mangmang o may pinag-aralan, dahil ang Diyos ay Diyos na makatarungan, paiiralin niya kung ano yung tama at kung ano yung nararapat. Sino yung dapat bigyan ng kaparusahan at sino po yung dapat bigyan ng gantimpala batay sa mabuting kanyang ginawa. Dahil siya nga po ay Diyos na makatarungan, katunayan ng kanyang pagiging hindi nagtatangi ng tao. Pangalawa, nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan. Tinuro niya sa Israel, hindi lang kayo mga Israelita ang mahal ng Diyos. Dahil hindi siya nagtatangi, kahit na hindi Israelita, hindi taga-bansang Israel, hindi lang kayo ang mahal ng Diyos, pati yung taga-ibang bayan. Kumbaga, kay Israelita man o kahintil man, parehas lang yan na pinag-uukulan ng Diyos ng pagmamahal. Kaya wag tayong mag-isip na
katulad ng isip ng bayang Israel na i-claim na sila lang ang mahal ng Diyos at para sa kanila lang ang gantimpala o ang biyayang kaligtasan. Mali po yun. Noon pa man sinasabi na ng Diyos, ang Diyos ay mapagmahal sa lahat ng klase ng tao. Dahil siya po ay Diyos nga na makatarungan o siya'y hindi nagtatangi. At pagdating naman sa pagiging mapagbigay, lahat po pinagkakalooban niya. Sabi nga ng Panginoon, kahit yung bukid ng taong masama at yung bukid ng taong mabuti, pareho lang pinauulanan yon. Parehong pinatutubuan ng pananim at parehong umaani. Hindi ko mo masama yung tao, hindi na binibigyan ng Diyos ng kanyang kailangan. At kung sino lang mabuti, yun ang sinusuportan. Hanggat ng tao po nabubuhay dahil ang Diyos po ay Diyos na mapagbigay para patunayang hindi siya nagtatangi, pantay-pantay lang po na pinagpapala ang lahat ng tao. So yan po ang tatlong mahalagang bagay na gawa ng Diyos noon at nananatiling ginagawa ng Diyos maging sa ating panahon at tayo mismo ang makapagpapatunay at sana'y masabi rin natin sa ating panahon na talagang tunay nga ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, gaya po ng nabanggit ng kapatid na Neraya, sa mabuti at masama, ang Diyos ay nagkakaloob ng kanilang pangangailangan. Subalit, may ibig po akong ipunto. Huwag po nating ipagkamali na yung pagbibigay o pagiging mapagbigay ng Diyos sa lahat ng tao, mabuti man at masama, ay kawalan ng katarungan na para bagang sinasabi natin, kinukonsinti ng Panginoon ang mga masasama. Hindi po ganun, kapatid na Neraya, di po ba? Opo. Baka po kasi isipin ng mga taga-subaybay natin na wala naman din palang pinagkaiba. Ang Diyos, mananatili akong mahal, kaya mabuti ko o masama ako. Ang Diyos ay magiging mapagbigay sa akin, kaya mabuti ko o masama ako. Pero tandaan natin, ang isang dakilang katangian ng Diyos, ang Diyos ay makatarungan. Hindi po natin po pwedeng panghawakan yung kanyang pagiging mapagmahal at mapagbigay. Bahagi ng kanyang pagiging mapagmahal ay ang pag-iral ng kanyang katwiran at katarungan. Kung kaya, samantalang ipinararanas sa atin ng Panginoon ang kanyang pagiging mapagbigay at mapagmahal, ano naman kapatid na Neraya, bilang ang Diyos ay makatarungang Diyos, ang dapat na maging kalooban nating mga tao, ano ang dapat na maging paggawa natin at ano ang dapat na maging kapasyahan natin na dapat nating iukol sa Diyos na makatarungan. Ang sagot po ay tatlong bagay din. At ito po ay nasulat sa Deuteronomio 10:20. Sasalin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Maglingkod ka sa Kanya at sa Kanya'y manatili ka at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay sumumpa ka. Dahil nga po ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao at ang isang mahalagang katangian niya para patunayan niya na yung pagiging kanyang makatarungan, pagbibigay gantimpala sa mga taong nagpapakabuti, pagbibigay kaparusahan naman sa mga taong hindi tumitigil sa paggawa ng kasamaan. Ang kailangan malikha sa ating puso ay ang matakot tayo sa Panginoon. Magpasya tayong piliing magpakabuti kaysa magpakasama. At kasama nun, dahil nga naggagantimpala siya sa mga tao nagpapakabuti, piliin nating paglingkuran siya. Dahil hindi liko ang Diyos para limutin yung mabubuting gawa na ipinaglilingkod natin sa Kanya para gantimpalaan tayo. At ang isang lalong mahalagang kapasyahan, manatili tayo sa piling niya. Mas maiging nasa panig tayo parati ng Diyos, nasa panig tayo ng kabutihan, kaysa nasa panig tayo ng kasamaan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ito po ang ipinupunto ng ating mga pagtuturo at pagpapahayag. Sa ating mga kalooban, huwag po nating isipin o huwag tayong makampante na para bagang wala naman siguro kung dapat baguhin sa sarili ko sapagkat binibigyan naman ako ng aking pangangailangan. Ang Diyos naman ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagbigay. Pero isang bagay po ang hinihintay ng ating Panginoon. Samantalang tumatanggap tayo ng pagpapala sa Panginoon, kalakip nito
ay tignan po natin ang uri ng pamumuhay natin sa mundong ito. Silipin natin at siyasatin ang ating pananampalataya. Tayo ba ay mayroong panahon sa Panginoon? Paano ba natin kinikilala ang Panginoon Diyos na mapagmahal, mapagbigay at makatarungan? Tayo ba ay nagbibigay ng pagkakataon upang bigyan natin ng puwang ang Diyos sa ating puso? Para po magawa natin ito, sabi ng banal na kasulatan, magtaglay tayo ng banal na takot sa Panginoon. Ito ang mag-udyok sa atin upang tayo mismo ay magkusa na ayusin na natin ang paraan ng ating pamumuhay. Kung ang paraan ng pamumuhay natin ay nakasalig sa kasamaan, huwag tayong makampante na hindi natin ito babaguhin o mananatili na lamang tayong gayon sapagkat iiral sa katapusan ang pagiging makatarungan ng Diyos. At hindi po natin magugustuhan kung ano ang ipapasya ng ating Diyos na makatarungan kung tayo po ay nananatili sa pamumuhay na hindi ayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya nga matakot tayo, maglingkod tayo sa kanya, at sa paglilingkod natin sa kanya, manatili tayo na naglilingkod sa kanyang piling. Huwag tayong lalayo sa kanya na para bagang mas mayroon pang mas mahalaga kaysa sa ating Panginoon Diyos sa mundong ito. At dahil ang Diyos ay mapagmahal sa lahat ng tao, at ang katunayan nito ay naranasan natin ang kanyang pagmamahal. Ano naman ang nais ng Diyos na magawa natin sa ating kapwa-tao, maging sa mga dayuhan o estranghero na mula sa taga-ibang bayan? Ang sagot po ay mababasa din natin sa pagpapatuloy sa aklat na pinaghanguan ng ating paksang tinatalakay, Deuteronomio 10:19 po naman, sa salin ng Biblia na Sambayanang Pilipino version. Kaya mahalin mo ang mga dayuhan sapagkat naging dayuhan din kayo sa lupain ng Ehipto. Gaya po ng ibinilin sa mga mamamayan ng bansang Israel, sila na mga minahal ng Panginoon, ang inaasahan ng Diyos sa kanila, magiging mapagmahal din sila sa kanilang kapwa-tao. At hindi lang sa kapwa nila Israelita. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang mga dayuhan dahil naging dayuhan din kayo sa lupain ng Ehipto. Kahit hindi nyo kapwa Israelita, hindi lang ang kalahi ninyo ang mamahalin nyo, kahit hindi nyo kalahi. At tandaan nyo, nung dayuhan kayo, naging alipin kayo sa lupain ng Ehipto, minahal ko kayo, sabi ng Diyos. So nung panahon kayo nasa kalagayang dayuhan o taga-ibang bayan, nakadama kayo ng pagmamahal sa akin at isang katunayan, ay pinalaya ko kayo sa pagkakaalipin. Kaya kung meron ding mga tao na ang magiging kalagayan ay dayuhan sa inyong dako, huwag niyong mamaltratuhin yung mga taong iyon. Sa halip, gaya ninyo na nakadama ng pagmamahal, maging mapagmahal din kayo. So ang lesson po sa ating panahon, usong-uso sa ating panahon yung minamaltrato yung kanyang kapwa-tao. O yung tinatawag sa ibang bansa na racist, di po ba? Halimbawa, hindi nila kapwa Pilipino o kaya mas mababa ang uri kaysa sa kanila. Ganun na lang nila pakitunguhan. Iba naman, mga foreigner, yung mga American, minsan mas mataas ang tingin nila sa kanilang citizenship kumpara sa mga Asian. Kaya minamaltrato nila. Nagkukulang sila ng malasakit o pagmamahal. So kung yan ay nagiging parang kultura na sa iba't ibang panig ng mundo, kung isasaalang-alang natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kaya ang Diyos ay naging mapagmahal sa atin, gusto niya kahit anong uri o lahi ng tao, basta ating kapwa, naman ay kapwa natin Pilipino o hindi man, dapat po ay maging mapagmahal din tayo sa kanila. At kung paano tayo minahal at inibig ng Diyos, ganun din natin mahalin at ibigin ang ating kapwa-tao. Isang mahalagang aral ang itinuturo sa atin ng mga talatang ating narinig. Kasi po, gaya ng nabanggit nyo, kapatid na Neraya, meron pong mga racial discrimination sa iba't ibang mga bansa na para bagang pagka nagkaroon ng estranghero doon sa kanilang bansa, ang tingin nila doon sa estrangherong yaon ay napakababa. Na dahil doon ay hindi po nila mapag-ukulan ng malasakit.
Yun po ang ibig ng Panginoon na dapat mabago sa atin. Lalo na sa mga nahatira ng mga pagtuturong ito, kung ang Diyos ay hindi nagtatangi at minamahal anuman ang kanyang lahi, maging gayon tayo sa atin pong mga kapwa-tao. Sa halip na para bagang ituring natin silang mas mababa sa atin, o dili kaya ay humahantong sa panloloko. Kaya ngayon po maraming bansa na kinatatakutang puntahan ng mga dayuhan sapagkat masama ang nagiging karanasan nila pagka po sila dumarayo doon sa bansa na yun. Nararanasan nila ang mga panloloko, ang iba ay humahandong pa sa kanilang kamatayan dahil sa maling pagtrato ng doon ay naninirahan. Ngayon ay nagsasabi sa atin ang mga pagtuturong ito. Matuto tayong magmalasakit, matuto nating ibigin at mahalin ang mga taong nakakasalamuha natin, lalo na po kung ito ay mga dayuhan. At dahil ang Diyos ay mapagbigay, kapatid na Neraya, ano ang nais ng Diyos na maging pag-uugali naman natin sa mga taong totoong nangangailangan? Ang sagot po ay batay sa pagpapayong tinuro ng pantas na hari na si Solomon sa kanyang aklat na tinatawag na Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 25 sa salin po ng Bibliang Tagalog Popular Version. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sa talatang binasa ay hinihikayat tayo na tularan ang Panginoon na nagtatanghal ng pagiging ugali na mapagbigay. Dahil ano nga ba ang nasa atin na hindi natin tinanggap, sabi nga. Yan ay kaloob o binigay lamang ng Panginoon sa atin. Nakatunayan na siya'y hindi nagtatangi ng tao. Pinagkalooban tayo. So tayo ng mga binigyan, tayo ng mga pinagkalooban, ang nais ng Diyos maging mapagbigay din tayo. At para magkaroon tayo ng mataas na antas ng encouragement para gawin ang pagbibigay, ang maunawaan natin kung ano ang buting dulot ng taong mapagbigay kaysa taong maramot. Sinabi po ng talata, pag ang tao mapagbigay, o ang kalagayan mo ay mayaman, lalo kang yayaman. Kung ikaw naman ay taong mahirap, pero sa kabila ng kahirapan mo, sinisika mong ayon sa iyong kakayanan ay makapagbigay din sa mga taong totoong nasa pangailangan, giginhawang yung buhay. Kumpara doon sa mga taong nagdadamot na meron namang kakayanan para tumulong, ikinakait ang pagtulong. Sabi ng Biblia, kung lalong yayaman ang taong mapagbigay, lalo namang maghihirap yung mga taong tikom ang palad sa pagtulong o pagkakaloob. At tandaan natin, pag naabot natin ang pagiging matulungin, sasaganaan niya ang ating pamumuhay at ang taong natuto at naging marunong sa pagtulong, darating ang panahon, pag siya naman yung nalagay sa kalagayang gipit o nasa pangailangan, meron ding kakasangkapanin ng Diyos para siya tulungan batay sa kung ano ang kanyang pangailangan. So, ibig sabihin po, bilang mahalagang gawa ng pagiging ang Diyos ay hindi nagtatagi ng tao, yung pagiging matulungin, tularan natin ang Panginoon, maging matulungin din tayo sa mga taong totoong nangangailangan sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay at tayo rin po ang mabebless o mapagpapala ng ganitong pag-uugali. Kaya nga, mga giliw naming mga taga-subaybay, kung paanong ang paksang aralin ay nagsasabing ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kung siya ay mapagbigay, ang kanyang pagiging mapagbigay ay ipinagkakaloob niya ng walang pagtatangi. Sa atin na mga tao ay dapat maging gayon din. Kung minsan, mas naeetsapwera natin yung mga taong totoong nangangailangan para hindi natin tulungan sapagkat ang nasa puso ng tao, kung tulungan ko man ito, wala namang maigaganting pabalik sa akin, wala rin akong mahihita. Hindi po ganoon ang inaasahan po sa atin. Kung tayo ay tutulong, tumulong tayo ng may buong pag-ibig at may buong pagmamalasakit. Na hindi tayo tutulong dahil umaasa tayong ito ay may kapalit. Ang taong matulungin na nagtumutulong sa kanyang kapwa ng walang pagtatangi
ang Diyos ang gaganti sa lahat ng kanyang mga mabubuting gawa. Kaya wag po tayong maging mapagpaimbabaw na kung kaya lamang tutulong ay sapagkat maraming tao ang nakakakita. At kapag wala na pong nagmamasid, para bagang napakaramot na natin na kahit pa nasa kapangyarihan natin na tumulong ay hindi tayo tutulong sapagkat walang taong nakakakita. Yun po'y pagpapaimbabaw. Kaya't sana ang pagtuturong ito ay lumaganap sa buong sangkatauhan at sa ganitong kaparaanan magkaroon ng kapayapaan sa ating pagsasama-sama sa ating mga komunidad, lalo na sa ating mga pamilya. Mula po sa araling ito, kapatid na Neraya, na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ano ang mensaheng hatid ng Diyos sa bagay na ito na iniiwan po sa ating lahat, lalo na sa inyo na aming mga taga-subaybay? Ang mensahe ng Panginoon ay ipinahayag sa pamamagitan po ng Apostol Pablo at mababasa natin sa Galatia, Kapitulo 6, versikulo 7, sa salin po ng Biblia ng Tagalog, Popular Version. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. At kung anuman ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya pag tayo po ay naging makatarungan sa ating kapwa-tao, katarungan din ang ating aanihin. Pag tayo po ay naging mapagmahal, pagmamahal din ang ating aanihin. At pag tayo naging mapagbigay o matulungin sa ating kapwa, pagbibigay din o pagtulong din ang ating aanihin. Kaya't gaya ng Diyos, huwag tayong magtatangi ng pagkatao ng sino mang ating kapwa-tao. Sa halip, tularan natin siya sapagkat sabi nga ang karma ay totoo. Kung ano yung ginawa mo, yun din ang babalik sa'yo. Kung ano itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya inaakay tayo ng araling ito at ang mensahe ng Panginoon ay hinihikayat niya tayo na tularan siya para na sa gayon magkaroon din tayo ng maayos na pamumuhay sa mundong ito at dahil sa pagtulad sa Kanya, ariin tayong karapat-dapat ng ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, umpisahan natin ang pagsasanay sa mga katangiang ito ng ating Panginoon Diyos na dapat ay maging katangian din natin bilang mga tao. Pairalin natin ang pagiging makatarungan natin. Huwag po tayong padadala sa mga bagay na para bagang nagiging bias tayo. Kung minsan kasi, pagka po ang isang barangay captain ay kamag-anak niya, ang mayroong kaso, nawawala yung katarungan. Mas kinakampihan niya yung kamag-anak niya kaysa doon sa nagre-reklamo. Kahit pa nga yung kanyang kamag-anak ang siyang may kasalanan. Huwag pong mangyari ito. Maging sa atin pong mga pamilya. Huwag po tayong kakampi sa mga taong nasa kamalian. Pairalin natin ang katarungan kung paanong pinaiiral ito ng Panginoon Diyos ng pantay-pantay at walang pagtatangi sa kanyang mga nilikha. Gayon tayo maging makatarungan. Palaganapin natin ang pag-ibig o pagmamahal ng Diyos na naranasan po natin mula sa Kanya. Gayon tayo mamuhay, maging mapagmahal tayo sa ating kapwa, hindi lang sa mga mayayaman o sa mga popular na tao o maimpluwensyang tao, kundi maging sa mga taong nasa mababa ang antas ng pamumuhay, lalo natin silang pagpadamahan ng pagmamahal. Gayon din sa mga nangangailangan. Hindi ko sinasabing huwag tayong magbigay sa mga hindi nangangailangan. Pero kung meron unang-una tayong tinitignan at dapat na maging priority ay ang mga taong totoong nangangailangan ng pagkalinga at ng kanilang pangangailangan sa buhay na ito. Regardless kung yung ating tutulungan ay kilala ba natin o hindi. Ang importante, ibinigay natin ang nararapat para sa Kanya. Sa ganitong paraan, kagaya ng Panginoon Diyos, na walang pagtatangi, maging gayon tayo sa ating kapwa. Mamuhay tayo sa mundong ito
ng walang anumang pagtatangi sa ating kapwa. Nawa ay pagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.